pasalamat po tayo. Lord, tinataas ko po itong Christ Family Prayer Group, si Brother Adrian, tsaka Sister Karina, Sister Jessica, si Brother Elson, si Sister Kite, si Ate Edith, si Sister Emma. At lahat po ng sa Christ Family Prayer Group na kung tinatawag na kayo ni Lord na mag YouTube, pwedeng live, pwedeng pre-recorded, 10 to 15 minutes, kahit na once a week, mag-share lang po kayo, no question and answer, just share the word of God. Yung parang po yung, di ba, naalala nyo sa parable, naghasik lang ng word of God. Yung mga iba, hindi naman pinansin, mga iba nagla, tapos nawala din ng lamig din, mga iba na choke dahil maraming concern sa buhay, mga iba namunga, 30, 60, 100, no? Kayo, nakita ko, namumunga na kayo, no? Namumunga na po kayo, no? Kaya wag po kayong mag-atubili o magkaroon kayo ng fear na mag-share ng Word of God. Anyway, wala namang question and answer. I-share nyo lang po. 10 to 15 minutes lang. Oo. Tapos ano na? Bahala si Lord. Kasi siya naman naghasik eh. Ang alam lang natin kasi, sinabi niya sa Book of Isaiah, yung salita niya na binitawan niya ay hindi babalik sa kanya na hindi nagagawa ang ipinapagawa dito. Kaya yung mga hinahasik po nating sharing, na mysterious way. No? Dahil si God kumikilos eh. May mga mahihipo dyan. Isa, dalawa. O ngayon, good news, no? Yung bayaw ko, kaninang umaga, 81 years old na siya. Naging Catholic. No? Nagpabaptize siya sa hospital, no? Protestante po siya, no? Ever since. Pinagpipray siya ng sister ko for 10 years. Tapos, kanina, siguro naisip niya siguro, he will be meeting the Lord. Nagpabinyag siya. Sinabi ko sa sister ko, naku, kung mamatay ngayon yan, diretso sa heaven yan. Walang purgatorio yan. Kasi lahat po ng kasalanan niya, wipe out, no? Kaya po yung pare, binigyan siya ng na anointing of the sick. Lahat, papal indulgence, oh. Kaya maaliwalas yung bayaw ko. So, binibless ko siya. Nakakapagsalita pa naman siya, no? Pero siya, ang recommendation ng doktor na saan siya, hospice. Nung kasi yung ang dami niyang sakit na eh. May cancer, mayroong na stroke. Tapos ngayon hindi makakain dahil pag kumain, pupunta yung pagkain sa lungs. Kaya maaring butasin sa tiyan para doon siya kumain. Pero makita mo yung mukha niya, masaya-masaya. Kasi naging Catholic na siya. Mag-pray po tayo. Ang dadasalin ko pong prayer galing sa Precious Blood of Jesus Novena, no? Parang sa Divine Mercy Chaplet, no? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ang Bible passage is 1 Peter 1:18 to 19. You are ransomed, not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ. Tayo po ay niligtas, sinagip ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga material na bagay, ng ginto o ng pilak, kung hindi ng precious blood of Jesus. Eternal Father, I offer you the most precious blood of Jesus Christ in atonement for my sins and in supplication for the holy souls in purgatory and for the needs of the Holy Church. Amen. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. 1 John 1:7, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. The revelation of God. 1. God reveals His plan of loving goodness. It pleased God in His goodness and wisdom to reveal Himself and to make known the mystery of His will. His will was that men
should have access to the Father through Christ, the Word made flesh, and the Holy Spirit, and thus become sharers in the divine nature. God, who dwells in unapproachable light, wants to communicate his own divine life to the men he freely created, in order to adopt them as his sons in his only begotten Son. By revealing himself, God wishes to make them capable of responding to him, and of knowing him, and of loving him for beyond their own natural capacity. The divine plan of revelation is realized simultaneously by deeds and words which are intrinsically bound up with each other for and shed light on each other. It involves a specific divine pedagogy. God communicates himself to man gradually. He prepares himself to welcome by stages the supernatural revelation that is to culminate in the person and mission of the incarnate Word, Jesus Christ. Saint Irenaeus of Lyons repeatedly speaks of this divine pedagogy using the image of God and man becoming accustomed to one another. The Word of God dwelt in man and became the Son of Man in order to accustom man to perceive God and to accustom God to dwell in man, according to the Father's pleasure. God bless. Sa seminaryo po, yung course na ito ang topic Divine Revelation. Kinukuha po ito ng mga seminarista for 6 months. No? Kasi yung Divine Revelation, napakahalaga po yan. Kasi maraming Kristiyano at maraming sekta. Iba-iba ang pangunawa sa Divine Revelation. Kung tutusin, simple lang ang sinabi ng Catechism of the Catholic Church. Ang Diyos, in His goodness and wisdom, isipin ng wisdom, dahan-dahan, no? Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Bilang isang Diyos na sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. To share His divine life. O kumbaga may kanta tayo sa charismatic God and man at table are sat down. No, nagkakilalan. No, simple sana tong divine revelation pero ito po talaga ang pinakakatalunan ng lahat ng mga sekta at lahat ng mga Kristiyano at lahat ng mga iba-ibang klaseng religion. Kung sino ang Diyos. Kaya napaka-blessed po natin, no? Na tamang revelasyon ang ating natanggap through the Catholic Church. Di ba? Lagi ko pong binabanggit sa inyo, di ba? 3 sources of revelation, no? Kasi ang mga Protestante at mga born again, isa lang ang source of revelation lang, yung Bible alone. Nabanggit ko na po, di ba? The Bible alone theory is man-made. It is demonic inspired. Parang si Satanas, no? Tinutukso niya si Jesus, nag-quote ng scripture, pero mali ang kanyang interpretation. No? Kaya the Bible alone theory is wrong. Kaya sa Catholic Church, there are 3 sources of revelation, no? Una, of course, tama, Bible, no? Pangunahin niya, no? Nakalagay sa 2 Timothy 3:16, no? All scripture is inspired. Napakahalaga niya, no? All scripture is inspired, no? Ang pangalawa, no, sinasabi sa 2 Thessalonians 2:15, hold on to the tradition. Kasi itong tradition to, apostolic tradition to. Ito yung tradition na hinand over ni Jesus sa mga apostles. At yung mga apostles ay hinand over ito sa mga bishop, sa mga pare hanggang ngayon. Halimbawa, ang apostolic tradition, yung Bible natin, wala naman table of contents yan . Walang table of contents ang Bible.
na dapat 45 ang Old Testament books, tapos ang New Testament and 27. Kaya 72 lahat sa Catholic Bible. Ang Protestante 66 lang. Kasi ang kanyang New Testament, ang Old Testament lahat 39 lang, nabawasan. Binawasan lang ng 7. O, 6, binawas nila ng 6, no? Bakit nila binawasan? Kasi ang sinunod nila yung table of contents ng mga Hudyo, nakaaway ng mga Kristiyano noong 100 AD. Nagkaroon ng Council of Jamnia yung mga Hudyo. At sinabi lang, ito lang inspired. Ngayon, sa mga Protestante, dahil kaaway lang ang Catholic Church, ang kinuha nila yung sa Hudyo. Kaya sa divine revelation, napakahalaga. Halimbawa, topic na purgatory. O, nasa Old Testament yun eh. Sa 2 Maccabees, no? 1246. Isang halimbawa. So, yung tradition, hindi yung tradition ng mga Pharisees at mga scribes, no? Dahil ayaw ni Jesus yan, no? Ayaw ni Jesus yan kasi itong mga tradition na to, ano to? Man-made tradition na nakakapang-api sa tao. Pero yung divine tradition, ng apostolic tradition, ay nagpapalaya at nagbibigay ng fullness of truth. No, 2 Thessalonians 2:15, nakalagay rin yan sa tapos yung sa church, no, the church is the pillar and foundation of truth. Kaya si Jesus, ang iniwan niya sa mga Kristiyano, sa kanyang disciples, ay hindi Bible. Ang iniwan ni Jesus ay ang kanyang simbahan. Dahil ang simbahan niya, ang bahala na. Dahil nandoon siya sa simbahan niya na magpalaganap ng divine revelation, no? 1 Timothy 5:16, no? Kaya nga sinabi rin niya sa Luke 10:16, sinabi niya sa mga apostles, "He who listens to you, listens to me. He who listens to me, listens to the one who sent me." Alam niyo, marami kasi malakas talaga sa kumbaga si Satanas nagrebel sa Diyos. Marami din tao kahit na mga non-Catholics, nagrebelde sa revelation ng God. Lalo-lalo po ngayon sa kapanahon natin, mga sexual ethics, ang dami nagrebelde dyan. Sasabihin nila halimbawa, may mga born again din, di ba? Nabanggit ko sa inyo, no? Na okay lang sa kanila yung mga sexual ethics ng LGBTQ, na okay lang magtalik ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. O, nakalagay na sa yan, sa Roman na kinondem yan. Sa 1 Corinthians, no? Ganun din. Kaya nga sinabi ni St. Paul dun, no? Our body belongs to God. Let us glorify God through our bodies. I-preach nyo po ngayon yan. Anong tingin sa inyo? Ang tingin sa inyo, konserbatibo. Ang tingin sa inyo, hindi na naaayon sa panahon ngayon. Marami nagrebelde. Pero tayo meron ganun divine revelation eh. Pahapyaw lang po yan kasi tatalakayin po natin divine revelation. Pero isang halimbawa ng divine revelation on sexual ethics. Ganun po yun. Yung sexual, po yan, napakalaga po kasi sinabi ni Mama Mary sa Fatima, many souls go to hell because of the sins of the flesh. Ngayon mga tao na nagre-rebel din, ayaw kay Mama Mary. Oo. Kaya yung tao, ipapag-pray natin lagi, yung malakas yung rebellion eh. Parang si Satanas nag-rebel kay God, I will not serve. Ayun na sinabi ni Satan eh, sa book of Ezekiel. Kaya bumaksak siya from heaven. No, nasa book of Ezekiel yan. No pride ni Satan. No, I will not serve. Ganon din po tayo. Minsan natitempt tayo. Minsan yung mga revelation ni God, mahirap sundin. No, kaya tinalakay nga niya ni Brother Aldrin, di ba? Yung may topic siya minsan ng free will. Binigyan tao ng Diyos ng tao ng freedom eh. Kaya he can say no. Pero may consequence yun no. If you want to reject God,
alam mo naman kung saan ka pupunta. No? Mga iba, wala na. Naintindihan ni Lord yan. Totoo yan, naintindihan ni Lord. Pero God in His wisdom, no, gumagawa siya ng paraan kung kailan yung conversion ng tao. No? Kaya hindi natin fino-force ang conversion. No? Halimbawa, yung bayo ko, di ba, naging Catholic siya at the age of 81. No? Ever since, Protestante siya. The Lord in His wisdom, no? Kaya tinanong siya ng pare, kanina, kasi nag-usap kami ng ate ko, ang unang tanong ng pare, do you really want to become a Catholic? At sinabi niya, yes. Nakatanggap siya ng katawan at dugo ni Jesus, no? Hindi mo natanggap niya si Jesus mismo, no? Body and blood, soul and divinity. Mga iba, ayaw tanggapin yun. Na hindi raw si Jesus yun, simbolo lang. No? Kaya, ayan po yung greatest treasure ng Catholic Church. Yung Eucharist. Sinabi nila, Father, ano ba yung greatest miracle? Sabi ko, greatest miracle, yung misa. Hindi mo tinag yung misa? Heaven touches the earth. Tingnan may misa. Si Jesus bumababa sa words na ginamit ng pare and by the power of the Holy Spirit. Hindi pa na makalaking miracle yun. The greatest miracle yun. At tapos, ang greatest miracle, biro mo, Lord, I'm not worthy to receive you under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Hindi ba miracle yun? Hindi ba napakalaking gift yun? Matanggap mo yung Diyos mo, the Son of God. Kaya nga sa mga sa mga hindi niyo na ma-experience no kasi yung mga YouTube wala namang yun eh. Ako hindi ko na pinapansin yan. No, pinagpe-pray ko lang no na mag-aaral ka man ng Bible. Pag ang topic ko Eucharist. Kasi lagi siya din go to John 6. Tsaka yung gospel last week no, last Sunday kay Mark. Sabi ko lahat ng Eucharist. Tapos may isang protestanting naging katoliko na very famous sa States, si Scott Hahn. Tinrace niya yung mass from the time of Abraham. Yung sacrifice. Alam niyo, dating protestante, magaling sa Bible yan eh. From the time of Abraham, gradual kasi ang revelation ng God eh. Pinakita na yung parang pinaka-seed, yung buto ng mass. Kaya yung kanina, yung brother ko, nag-text sa akin, napakinggan na yun. Sabi ko, yes, the mass is in the scriptures and the scriptures is in the mass. No, napakalalim na yun. Kaya yung mga tao talaga, no, may mga namimita kong ganyan, no? Kasi last Sunday, pumunta ako sa isang grupo, yung God the Father movement, feast nila. Nung binibigyan ko sila ng hostya sa tang, makita mo yung facial expression nila, oh. Grabe ang pasasalamat at humility na tinanggap nila yung Son of God. Tinanggap nila ang Diyos sa kanilang kaluluwa. No, biro mo, what a privilege for a priest to offer the holy sacrifice of the Mass. Biro mo, tangan-tangan ko ang Diyos. And I will see Him face to face one day. Kaya lagi ko pinipray kay Jesus with humility, Lord, in your mercy, protect me from sin. Kasi sin will separate us from God, no? Yung mortal sin. Revelation yan. Kayo rin. Every time nagkakaroon kayo ng insights, may revelation kayo. Pero yung revelation na gusto natin talakayin, yung revelation niya throughout salvation history. No? From the time of Adam and Eve. Kaya nga yung may natural revelation nung wala pang revelation ng God, no? Yung nakikita mo sa sky, nung sinasabi sa Psalms, no? The heavens proclaim your glory. No? So sa nature pa lang nakikita na, no? Pero may supernatural revelation. Yung supernatural revelation, ito yung nasa Bible. Ito yung nasa apostolic tradition. Ito yung mga teachings ng Catholic Church, no? Kaya
yung tinatawag natin ngayong revelation ay public revelation, no? Public. So natapos po yung public revelation nung 100 AD. Kaya maraming iba, may mga kanya-kanyang libro, mga Mormons, yung mga Jehovah Witness, may mga revelation daw sila. Wala na. Kasi natapos po ang public revelation nung 100 AD. Kaya maraming mga libro nun kung tawagin apocryphal, mga The Gospel according to Peter, The Gospel according to Thomas, The Gospel according to Judas, The Gospel according to Mary Magdalene. Lumabas siya mga 150 AD to 200 AD o 250 AD. Hindi na po kinukonsider ng church yan na divine revelation. No? So ganun po pag yung mga libro, halimbawa The Gospel according to Enoch. Sikat na sikat ngayon sa YouTube yan eh. Wala na yan. Hindi na public revelation yun. Kasi the book of Enoch was written 150 AD. Ang public revelation ay nag-end sa last apostle ni Jesus kay John about 100 AD. No? So ganun pagtingin niya sa maraming libro, no? Ayan ba ay public revelation na nagtapos sa 100 AD. So natapos na ang public revelation, ayan po yun nasa Bible ng Catholic Church. Ayan po yung end ng divine revelation. No? Nakalagay nga sa Hebrews 1:3. No, God has spoken through His Son. Ayun po ang huling revelation. Na nagsalita, nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. No? So, kung minarinig kayo mga libro na ito, Enoch, na tinago na simbahan, yung Da Vinci Code, huwag na kayo maniwala ron. No? Kasi lahat yun ay apocryphal. Nasa library ng ano yan ng mga seminarista, yung apocryphal, ganyan lang kakapal yan, maliit lang. Dapat dapat magbigay ng pera si Da Vinci, no? Kasi ginamit niya, libro na sa library ng Catholic Church Sana man lang copyright, no, kunin niya ron, no? At gumawa siya ng kwento ron. O kumita siya. Milyon-milyon. At marami siyang marami siyang naligaw. No, lalo sa mga West, no, sa Canada, no, marami ba umalis sa pagiging Kristiyano because of Da Vinci Code. Kung papakinggan yun, na si Jesus, tsaka si Mary Magdalene, mag-asawa, may anak sila. At yung anak nila nasa France. At si Jesus hindi naman namatay Tumakbo sila ni Mary Magdalene sa France. May mga ganyan libro. Kaya pag may mga ganyang kwento, alam niyo na hindi na inspired yun, hindi na part ng divine revelation yun. No, kasi ang divine revelation nag-end yan 100 AD nung namatay yung huling apostle, si Saint John Evangelist, no? Kaya napakahalaga po ng topic na to kung kailan nagwawakas ang divine revelation. Paano yung mga revelation nila Mama Mary, 1917 yan O si Sister Faustina, 1933. Ang tawag po dyan private revelation. Sa Medjugorje. O yung sa Sacred Heart of Jesus, no? Kay Sister Mary Alacoque, no? About 19th century, 18 something yan, no? Ang tawag po dyan private revelation. Yung private revelation, ini-examine ng church kung merong turo doon against sa public revelation. Kung wala namang against sa public revelation, pinapayagan ng simbahan yan bilang devotion, no? Kaya yung rosary, yung Divine Mercy Chaplet, yung devotion to the Sacred Heart of Jesus every first Friday, tapos yung Saturday devotion kay Mama Mary, devotion kay Saint Anthony, devotion kay Saint Jude, no? Pag every Thursday, devotion sa Perpetual Help every Wednesday, lahat po yan ay private revelation. Hindi po yan part ng divine revelation. Pero yung private revelation na yon, nung in-examine ng church, hindi naman sila laban sa divine revelation. Kung subalit, sila pa they enhance, they deepen our understanding of the divine revelation. Halimbawa, nakalagay sa divine revelation, God is merciful. Ang daming istorya sa Bible yan, the prodigal son, God is merciful. Tapos meron tayong devotion, Divine Mercy Chaplet, no, na nagsalita si Jesus kay Saint Faustina. All the more, so napalalim palalo ang understanding natin ng the mercy of God. Ayun po yung mga ibig sabihin natin, no? Halimbawa, yung
In the rosary, oh, Mama Mary is our mother, the mother of God, our intercessor, the greatest intercessor, maliban kay Jesus, no? Mama Mary is the greatest intercessor. Po, saan nakalagay yan? O, nakalagay sa John 2. Anong sinabi ni Mama Mary nung wala ng wine yung mga bagong kasal? Sinabi niya sa anak niya, they have no more wine. At si Jesus, sabi niya sa mama niya, hindi pa time. Pero nalaman niya, nung sinabi ni Mama Mary yung nanay niya, ayun ay signal ng public ministry ni Jesus. No, kaya yung role ni Mama as the greatest intercessor. So napalalim po natin yung divine revelation. Nung sa John 2, they have no more wine. O sa Rosary, we are asking the intercession of the Blessed Virgin Mary. So lumalalim. So yung mga private revelation na nagpapalalim ng divine revelation ay inaprubahan ng church. No? Ayun po yun. Pero ang public revelation, so ang private revelation, hindi sila sumasalungat sa public revelation, no? Yung classification ng public revelation, may pre-Christian at Christian revelation. Pre-Christian time at Christian time. Yung pre-Christian time, ito yung revelation ng God. Kung tawagin to ay primitive revelation kay Adam and Eve. No, primitive pa kasi nag-uumpisa pa lang, nagpapakilala pa lang ang Diyos eh. No? Tapos meron ding patriarchal revelation, no? Ito yung pagpapahayag, pagpapakilala ng Diyos sa mga patriarchs. Mga patriarchs sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob, mga patriarchs po yan. Nag-reveal din ang Diyos sa kanila. No? So, merong primitive revelation kay Adam and Eve. Tapos, patriarchal revelation, no? Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. At meron ding Mosaic revelation. Ito yung reveal ng God through Moses. Kaya nag-aaral tayo yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, no? Nung ito ang authorship nito si Moses, no? Tapos yung mga prophets, no? 4 major prophets, no? 4 major prophets, no? Sila Isaiah, no? Sila Daniel, no? Sila Ezekiel, no? Sila Daniel, no? Nabanggit ko, o si Ezekiel, no? Tapos yung 12 minor prophets. Sila Amos, sila Habakuk. Marami, 12. Ang difference lang, 12 minor prophets, 4 major prophets. Ang difference lang noon, yung kapal ng sinulat nila. Yung major prophets, yung makapal yung sinulat nila, no? Yung minor, minsan, 2 pages, 3 pages lang. No? Ay, yung minor prophets, no? Kaya tapos yung ika-4 na revelation, ito yung Christian revelation, ito yung fullness ng truth na ni-reveal ng God through Jesus. No? Either directly or through His apostles. No? Ito yung revelation ng God, no? Kaya yung ni-reveal ng, halimbawa, another revelation, no? Yung Sunday, yung Sunday worship natin. Ano yan? Divine revelation yan. Kasi sa Old Testament kasi, diba, honor the Lord's name, worship God during Sabado. Pagdating ng mga apostles, ginawang linggo. Because Christ rose from the dead on Sunday. Divine revelation yun. No? Kaya, kung bakit ang mga Kristiyano, lalo yung mga Katoliko, no, Sunday is the day of the Lord, no? Kasi it is the day of the resurrection of Jesus. So every time we worship God during Sunday, kung tawag natin niya parang little resurrection, we are celebrating the resurrection of Jesus, no? Kaya nga sinabi ni Jesus, no, go therefore and make disciples of all nations. Ibig sabihin, and teach them everything I have told you. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I am with you always until the end of time. Ano iti-teach nila?
Yung divine revelation. Yung primitive revelation nung time ni Adam and Eve, yung patriarchal revelation ni Abraham, Isaac, Jacob, yung Mosaic revelation kay Moses at sa mga prophets, at Christian revelation kay Jesus at sa mga apostles, no? Kaya sa seminaryo, 6 months course namin to, divine revelation, no? May topic din kami, 6 months, meron tinatawag kami natural theology. Yung natural theology, ito yung God's revelation through nature. Yung cosmology, yung sa universe. Kaya yung mga pare, kaya niyang i-handle. Kahit yung mga tao, hindi siya kunyari Kristiyano o hindi siya naniwala sa Diyos, through the argument of nature, through the argument of the universe, you can deduce that there is a creator. No? So kinukuha po namin yan sa philosophy namin. Ang topic po namin dyan ay natural theology. Ngayon po, ang topic po natin ay divine revelation. So ito yung tinuturo natin. No, kaya yung sinabi nung yung Catechism of the Catholic Church, sinamap niya. Yung divine revelation yan, ang goal lang niyan, makilala natin ang isang Diyos na 3 persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Makilala natin sila. At pag nakilala natin sila, we participate and share in their divine life. Ayan po ang revelation. Ayun lang po in one sentence, no? No, the goal of divine revelation is for us to know that there is one God in 3 persons, that we have access to the Father through the Son in the Holy Spirit, so that we can share in the divine life of God. Ayun lang po ang divine revelation. Ayun po ang goal ng divine revelation. Ayun po ang goal ng sinabi ni Jesus, go and make disciples of all nations. Teach them everything I have told you. Ayun din po ang goal natin. No, Brother Aldris, Sister Karina, Sister Jessica, Ate Edith, Sister Emma, Sister Kite, si Brother Alvin, si Brother John, at lahat po ng Christ Family Prayer Group. Pag nag-share na po kayo sa YouTube, kahit na mag-isa na lang po kayo o mag-asawa kayo, 15 minutes lang mag-share po kayo. Ang goal nyo po, ito, divine revelation, makilala nila. Tamang pagkakilala. Kaya meron tayong Catechism of the Catholic Church. Ayun po ang tunay na revelation. Kasi even mga Christians, iba-iba pagkaintindi nila sa divine revelation. Ba, sinasabi na Kristiyano sila. Pero sabi nila si Jesus ay hindi Diyos. O mali yun, alam natin. Kasi sa divine revelation, according to Catholic Church, Jesus is God. Kaya importante po yung catechism. Ayun po yung parang measurement, ayun po yung pinakasukatan natin. Kung ang revelation ng pangunawa ng ibang Kristiyano ay tama o hindi. Halimbawa, sabihin nila, hindi mahalaga yung baptism. Hindi. Quote natin 1 Peter 3:21, baptism now saves you. So ayun po ang kahalagahan ng divine revelation. No, so pag nag-isa na lang po kayo, mag-asawa kayo o isang family na nagsishare sa YouTube, kahit na 10 or 15 minutes lang, wala nang question and answer, mag-share lang kayo. Based po yan sa divine revelation as given to the Catholic Church and as interpreted truly and genuinely by the Catholic Church. Because Jesus said through St. Paul, the church is the pillar and foundation of truth. Ganon din po, sasabihin ng mga ibang Kristiyano, Bible lang kami. Sabihin mo, mali yan. Kasi hindi yan revelation. Hindi yan fullness na revelation ng God. Totoo, may Bible. Pero hindi yan fullness. Dapat 3. 2 Thessalonians 2:15, divine tradition, at 3, the church, the teaching authority of the church. May pangahawakan na kayo. At saan nyo nakuha yan? Sa Catechism of the Catholic Church. Doon nyo nakuha yan. Kaya yan po yung ginagawa ni Bishop Lito. No? Nag-uubos siya, ino-offer niya kay Lord yung time niya. Yung kanyang pag-iisip. Yung pagbasa niya ng Catechism. At inalagay niya. Para yung mga taong pwede mag-pick up yun. Ang sinasabi ko nga kay Bishop Lito, kung may time siya, bigyan ng budget, i-print yun.
Tapos si Xerox, ibigay sa mga taong gustong mag-preach. You become a Catholic faith defender. Kasi alam mo na kung ano tinuturo ng Catechism of the Catholic Church. Kaya meron sila tinuturo, sabi nila Bible, ay hindi yung pag-intindi ng Catholic Church. Ito pagkaintindi ng Catholic Church. Because, iba paano mo malaman na tamang Catholic Church? Because the Catholic Church is the only church that has its founder, Jesus Christ. Lahat ng churches, iba-ibang founders niyan. Jehovah, sino? Si Smith. Oh. Sino pa ba iba? Dating daan, si Eli Soriano. Yung The Name, si Kibuloy. Lahat yan may founder. No, si Lutherans, si Martin Luther. Presbyterian, si Knox, si Calvin. Baptist. Lahat po ng religion, lahat, kahit na born again. No, nasumulpot sila, 19th century, no? Lahat yan merong human founders. Catholic Church lang ng founder ay Diyos. Praise Jesus. What a grace. Kaya sinishare ko Kahit tatirahin nila ako kasi gusto ko malaman nila yung fullness of truth. No, parang yung bayaw ko bago siya mamatay. Nakilala niya ang tunay na simbahan, ang katolikong simbahan. Sasabihin lang ako, daming ginawang skandal ng mga katolikong simbahan. Totoo yan. Yung mga members. Pero maraming members din, saints. Pero hindi po ang ron. Totoo ang simbahan because of its moral and doctrinal teachings. Yung mga members, sagutin nila kay Jesus yan. Dahil hindi sila naging tunay na katoliko. Pero hindi nangangahulugan na mali yung simbahan dahil may mga katolikong mali. Hindi. They sin. No, kaya napakahalagang divine revelation So paano malaman na 100% ang tamang unawa mo sa divine revelation? Ang sagot, simple. Ano sinabi? Yung simbahan, the church is the pillar and foundation of truth. Ito ang interpretation ng Catholic Church. Lahat ng mga ibang sekta, lahat ng mga simbahan, hindi pwede silang final truth na 100%. Bakit? Dahil ang founder nila ay hindi si Jesus. Ang founder nila ay mga tao lamang. At naligaw sila. Iba-iba pagkaintindi nila sa Eucharist, sa baptism, sa confirmation, sa confession, sa Eucharist, sa anointing of the sick, sa marriage, at sa holy orders. No? So, kaya, may tanong pa? Paano yung tinatawag nilang dark age ng Catholic Church na nasangkot yung mga pope sa mga misconduct, political power, yung mga ganun. Paano po ang kasi yun ang ibang sinasabi ng mga ang tawag po nila dyan, ang tawag po yung Middle Ages. Opo. Pero yan misnomer yan. Kasi ang nagparatang niyan mga protestante. Para humiwalay sa Catholic Church, sinabi nila, dumating ang church sa Dark Ages. Kasi yung Middle Ages na yon, nagkaroon pa ng 30 pope, nag-away-away yung 30 pope kung sinong tunay, no? Si Saint Catherine of Siena, kinampihan niyang pope yung tunay. Si Saint Vincent Ferrer, iba yung kinampihan niya at hindi yung tunay na pope. Isa yun, tapos yung mga skandal. Kasi yung dati wala pa seminaryo nun. Ang mga obispo, ayan po yung mga dating mga prinsipe. Walang training. No, kaya yung in church noon, pero in terms of doctrines, walang nabago. Yung kanilang yung kanilang moral life. Pero sa doktrina, walang pagkakamali kahit tinatawag na dark ages. Wala. No, doon pa nga luminaw Halimbawa, the teaching on purgatory. Luminaw yan 13th century. Kaya sabi ng protestante, gawa-gawa nyo lang yan. Invento nyo lang yan. Kasi 13th century, no. Ibig sabihin, pag mayroong date, doon dinefine ng church. Kasi nagkakaroon ng controversy. Dinefine ng church kaya may council. Pag sinabi ng church, dogma yan. No? Kaya yung dogma, dinefine yung purgatory, 13th century. Kaya hindi hindi yan dark ages. Yung sinasabing dark ages yan, hindi sa doktrina, kung hindi sa moral life. Pero yung mga protestante at mga anti-Catholic, sinasabi nila yung mga doctrines ng church, no?
Kasi diyan din naghiwalay yung 11th century, yung between the Orthodox and the Catholic Church. Diyan din naghiwalay, 1054, diyan naghiwalay, no? So yung paratang nilang Dark Ages, sinasabi nila pati mga doktrina, hindi po totoo yun. Kasi even once, hindi nagkulang, hindi nagkamali ang church sa doktrina. Ang nagkulang ang church sa kanyang mga members, yung moral life nila. Yung moral life, no? Which is also happening nowadays. Yung scandal ng church, grabe. At marami, halimbawa, sa Diocese of Boston, na-bankrupt ang buong diocese sa kakabayad. Nagbayad sila billion. Pero may kung pera yung billion na pakain ng ibang tao sa Africa. Eh, yun ang ginawa ni Satanas eh. Pinapatay niya yung simbahan pamamagitan ng mga members. Hindi mo nagbabayad ng simbahan. So maraming binayaran ng simbahan, no? Mga billions no sa ano. Hindi mo kung may mga programs ng church sa Africa, yung mga clinic nila. Nagkukulang sa pagtulong. Bakit? Walang pera. Walang pera. Tapos yung mga scandal din, no, diba? Sa mga Vatican, di ba? Mga bishops bumibili na at nagbebenta ng real estate. Ipinapangalan sa kanila. Ang purpose kasi na pumupunta sa business yung mga bishop, dapat kasi yung kikitain sa business para pantulong yun sa mahihirap. Ang nangyari, nagpasarap eh. Nasa pangalan nila sila gumagamit. Ang ganda pag nag-retire na sila, ang ganda ng kanilang bahay. Ma-imagine nyo. So yung ano yan, kaya dapat merong kaya may canon law para maobserbahan yan. Yung mga members, lalo yung mga clergy, no, maprotektahan. Kaya yung mga dark ages na tinatawag natin, yung middle ages, sa mga moral life ng ano yan, ng mga members, hindi po sa doctrines niya, no, sa teachings, no. Salamat. Kasi ginamit po ng ano yan, ginamit yan ng protestante para humiwalay sa Catholic Church, no. Kaya kahit ngayon nangyayari po yan, no, Sister Jessica, no, alam niyo, hindi ko na kailangang sabihin sa inyo yan, no. Left and right ang news, no. Ganun po. So, alam natin ang author ng divine revelation. Kasi mga iba sasabi, yung Bible, gawa-gawa din ng tao yan eh. Sinasabi natin, the Bible is the word of God in the words of men. O, yun po isang understanding natin sa word of God. The Bible is the word of God in the words of men. Ano ibig sabihin nito? In terms of moral tsaka doctrinal teachings, hindi po nakakamali ang Diyos. Bakit? Dahil ang God ang author eh. Pero dahil nga dahan-dahan to sa kasaysayan natin, may mga because of human mistakes. Halimbawa, ano ba mga human mistakes dyan, no? Yung halimbawa, yung tama ba yun nung naalala nyo sa Sodom and Gomorrah, di ba? May nagtanong sa inyo, kayo ata, no? Sino yung bakit yung pinamigay nung ni Lot, yung kanyang mga anak, na abusuhin ng mga tao kaysa yung mga angels, no? Mali yun. Mali yun. Kasi human authors yan eh. Human authors yun. Halimbawa, yung nakalimutan ko na kung sinong king, no? Sabi niya kay Yahweh, manalo kami, i-offer ko sa iyo yung aking anak. Ang unang makita niya, i-offer niya. Nung unang nakita niya yung anak niya, umiiyak siya. No, hindi siya obliged kasi human yun. Hindi yung pinapakita rito yung human mistakes na hindi yung teachings ni Lord, no? So kailangan clear yun. Halimbawa, hindi bawa si Solomon, 700 concubines saka 300 wives. May magtuturo dyan sa States, inabot ko 1984 eh. Mga Pilipina kinukuha niya below 18. Kinu-quote niya yung Old Testament. Pero immigration, yun siya. Uli nang gagawin mo yan. Huwag mong gagawin. Huwag ka mag-quote ng Bible. Kasi mali yan. May mga ganun siya. Ayun sinasabi ko, kaya bahala ka simbahan sa pag-interpret ng Bible, no? Meron din akong ganyang kakilala. Ibang hindi Catholic.
Obispo siya ng bababae. Ang kino-quote niya si David, no? Tsaka si Solomon. Si Haring Solomon nga, tsaka si David eh. Ganun. Kaya ang mahalaga po yung simbahan, yung divine revelation, yung interpretation. Kaya malalaman po natin yan sa Catechism of the Catholic Church, no? Pero dahil 10 minutes lang, tsaka 15 minutes lang sharing nyo, eh walang problema ron. No? Hindi naman po kayo magkakamali, no? Ganun, no? Kaya yung Bishop, revelation, ay, opo, sige. anong, opo, mali nga po yung paano po, may sinabi po ba sa Bible regarding po dun sa maraming babae? Si God? O, mali po yun, mali po yun. Mali po yun, mali. Oo, mali. Oo. Halimbawa, sinabi rin ni, mga iba pumapayag magkaroon ng divorce kasi pinayagan ni Moses eh. Pero sinabi ni Jesus, because of the hardness of your heart, that Moses allowed you. But from the very beginning, ayaw ni Lord. Kaya nakalagay nga sa Prophet Malaki, no? Kumalaan ko sa verse, no? Parang chapter 2, verse 16, no? Sinabi ni God, I hate divorce. So, mga iba, nagkukot ng Bible. Alam naman natin, sino-sinong politicians nagkukot ng Biblia. Mali interpretation. Kaya mahalagang Catechism ng Catholic Church. Ayun po yung tamang interpretation. Paano malaman? Kasi that is the only church that Jesus Christ, the Son of God, founded. Lahat ng churches, nag-found lang yan mga tao. Kaya mga iba nagkukot, di ba? Pambababae nila. O, gano'n yan. Sasabihin na si Moses, si David nga. Yung iba, mga prophets, asawa, dami pa. Hindi na, kasi revelation ng God yung unti-unti. Di ba? Kaya mga ibang religion, dami lang asawa. Muslims, nagkukot sila kasi nung Old Testament, dami lang asawa. Tapos ang asawa pa nila, di ba, yung pinsan nila, whatever. Kasi yung time na yun, inaalaw pa ni Yahweh, dahil kaunti pa yung tao. No? Pero na-realize sila, pinapakita ni Yahweh sa kanila, hindi masama yun kasi masama nang nakakaroon kayo ng blood. Anong tawag dun eh? Hemophilia ba tawag dun? Pag nag-asawa, magkapatid, magpinsan o blood na napakalapit, yung panakasugatan ka hindi na gumagaling, tuloy-tuloy na sugad, mamatay ka. Nakalimutan ko yung term na parang hemophilia yun eh. So, yung gradual revelation at ang fullness na revelation, si Jesus Christ na hinad niya sa apostles. Kaya yung halimbawa, may mga pagkaing bawal, yung may mga di ba, yung may mga walang kaliskis. Nakalagay sa Old Testament yan eh. Huwag nyo kakanin isdang walang kaliskis. Tapos may sinabi sila, huwag nyo kakanin yung mga ibang hayop, no, na madumi sa Diyos. Kaya tuloy, may mga ibang reliyon, bawal din kumain ng dugo. Nakalagay din sa Leviticus yan eh. Pero si Jesus, sinabi niya sa Mark chapter 7, sinabi niya, Jesus declared that all sins are clean. Pwede ng kanin. Ingat lang sa pagluto, no? Baka may bakterya, makasakit ka. Ingat lang, pero all food are clean. Tapos sinabi rin ni Jesus kay Peter, habang nagdadasal si Peter. Habang nagdadasal siya, nakita siya ng vision, no? Daming mga reptiles, kung ano. Sabi nung voice, si God, kanin mo yan. Sabi ni Peter, hindi, Lord. Alam mo naman, di ako kumakain ng ganyan. Ano sinabi ng God? What I declare clean, it should be clean. Kaya ngayon, kung may mga relihiyon nagsasabi, bawal kumain dinuguan, ikukot mo lang yun. Ngayon, kung maniwala sila, nasa kanila na yun. Nasa kanila na yun, no? Ang mahalaga, nakapag-preach tayo. Meron din ako ganyan sa video ko sa Facebook, 15 minutes din. No, marami rin mga nag-comment doon na mag-aaral ka ng Bible. Mga comment sa akin. No? All my life, nag-aaral ako ng Bible. No? For how many years, no? Pero okay lang po yun. Basta nag-share lang ako kung sinabi ni Jesus sa mga apostles. Kasi sila yung final, sa kanilang huling nagpakilala ang Diyos. No? Kaya yung divine revelation, no? So, ang author nito, the Bible is the word of God in the words of men. So, ibig sabihin, kinukonsider ni Lord yung development natin. Halimbawa, mayroong prayer sa Psalms, no? Alam mo yung prayer ng isang psalmist? Ewan ko na, hindi ko matanda kung anong psalm nyo. Alam mo yung prayer niya? Lord, yung makaaway namin, anuhin mo? Basagin mo yung ulo sa lapag. Nakarinig ba kayo ganung prayer? Nakalagay sa psalm yan eh. Hindi ko lang matandaan. No? Ay, yung mga prayer nila. Biro mo, nabasa mo, mag-preach ka ngayon. Lord, lahat ng kaaway ko,
no, wasakin mo ulo, iuumpog mo. Kasi nabasa mo sa Bible eh. Oh, mali yun, no? Pero ni-respect ni Lord yun. No, para siya sabi niya, mali yan, no? Pero huwag niyo iyaan nila, dasal yan, no? Ganun ako. Kaya nakalagay sa New Testament, love your enemies. Kinorek ni Lord yun, no? Eye for an eye, tooth for a tooth, di ba? Sabi ni Jesus, di ba? Oh, kung sabi mo eye for an eye, talagang, ano kayo, pagkaaway mo eh. Talagang eye for an eye. Eh, nakalagay sa Bible eh. Oh, ganon. O sinabi, di ba? Marami sa Bible na kaya may interpretation ng church, no? At binigay yung authority to interpret it correctly ni Jesus sa church. Sa Matthew 16:18, you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of hell cannot overcome it. Napakahalaga po yun. Bilang sa akin. Good evening, Bishop. Ay, good evening po, Sister Karina. Opo, sige May po. tanong ko Good lang, evening. Bishop, Tanong po kasi kayo? di ba nag-share po ng mga Bible verses, tapos nakita ko na rin na meron parang Opo. explanation through Google pa rin po. So, bali ngayon, yung sinishare ko kasi, may Opo. mga songs. So, bali ngayon, pag napansin mo po, yung mga songs, nakita ko, mas marami parang gusto ko sana i-screen yung mga, kasi mas marami po talaga yung mga sa born again, to be exact talaga. Kitang-kita naman po Opo. yung, kasi ang laging tinuturo Opo. ni Aldrin, ni Al na, tignan mo yan, mga sa born again yan kasi, tignan mo yung song nila, pare-pareho yung, ano tawag doon? Yung beat. Opo. So sabi niya, kasi yung hinahanap ko ngayon, Opo. yung tungkol sa Jesuit na mga song. So bali, okay lang ba yun, Bishop? For example, kasi halimbawa, Opo. so yung bawa, na-share ko nung isang araw, yung Transfiguration, meron din dun yung mga Christian na Oo. pag pinindot mo yung sa songs, Transfiguration, pero makikita mo talaga na mga Opo. Christian song. So okay lang po ba yun? So parang pinagsama mo yun sa Catholic, tapos Opo. ang explanation mo ganito, pero yung songs mo, Okay po. Opo, wala pong okay lang problema po ba? yun. Oo. Okay Opo. po, okay po. Opo, okay po yun. Maganda po sinishare niya. Yung actually si Google tsaka si AI, karamihan po dyan non-Catholics. Kaya pag makicheck po kayo sa Google tsaka sa AI, karamihan po dyan kasi non-Catholics. Kaya para pumunta kayo sa Google tsaka sa AI, sabihin niyo po, Catholic answers. Kasi ang ibibigay na sagot ni Google usually Protestant. Halimbawa, tungkol kay the Blessed Virgin Mary. Very si Google dyan, very Protestant tungkol sa kay Mama Mary. Kaya pag nag-check po kayo ng Google tsaka sa AI, laging sabihin Catholic answers. Kasi ibibigay nila kung ano ang position ng Catholics, no? Kailan pala, Bishop, recruitin natin si AI na maging Catholic na. Praise Jesus, ha? Oo. Mako-convert sila para yung brother-in-law ko. Convert na sila. Pag-play natin yung AI. So karamihan po ng AI tsaka Google, puro po yan, Protestant non-Catholics. Kaya pa nag-check po kayo sa Google tsaka sa AI, sabihin nyo po, lagyan nyo Catholic answers para ibibigay nila yung Catholic positions, no? Ganun po. Okay. Isa na lang po, Bishop, isa na lang po. Bali, Opo. Bishop, yung mga parang na-confuse lang, pero though may mga idea na naman na. Yung INC, yung MCGI, which is yung dating daan, tapos yung mga born again, kinukonsider ba silang, balik sila, lahat sila Christians, ganun po, tama po. Consider sila as Christian, kaya lang born again, tama po. Yung MCGI, ba yun, tsaka yung INC, technically speaking, hindi po Christians. Kasi kasi ang Christians po is one who understands Jesus as true God and true man. Kaya kung si Jesus ay hindi Diyos, kahit tawagin nilang Kristiyano sila, sa ating pananaw, sa mainline Christians, kahit na Protestante Kristiyano, mga Lutherans, Baptist, ang tingin nila sa mga ganyang hindi yan po Kristiyano, yan mga kulto ang tawag dyan. Kasi pati Muslim po, ganun po? Opo, kasi hindi nila in-acknowledge na si Jesus ay hindi Diyos. So, ang Mga genuine Antichrist. Oo, ganun. Kaya napakahalaga po yan na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya maraming mga sekta na sinasabi na Kristiyano sila. Halimbawa, Jehovah Witness, hindi po sila Kristiyano sa atin. Kasi hindi po na in-acknowledge na si Jesus ay God. Ganun din po sa mga Mormons. Si Jesus, sinasabi na Kristiyano sila. Hindi sila Kristiyano kasi si Jesus ay hindi God sa kanila. So, even among the mainland Protestants, mga Baptist, mga Lutherans, Anglicans,
Presbyterians, ang tingin din sa kanila ay kulto dahil si Jesus ay hindi Diyos. Ganun po. Even the born again, ibig sabihin bishop at saka yung mga Protestant to be exact, tama po? Basta ang born again ay tiyatanggap na si Jesus ay Diyos, Christian sila. Oo. Okay po, okay po, okay po. Ayun po yung ano na, ganun. Praise Ah, Jesus. Okay. Oo. Paano lang po, isa na lang po, Bishop. Bali, meron din Opo. silang parang, meron kasi kaming mga friends talaga, sobrang close friend po talaga namin. Opo. Mga born again po sila. Ngayon Opo. po, before, hindi namin talaga, lagi silang Lord God, Lord God. Opo. Pero ngayon po, they believe in Jesus already, and then already, Oh. they also praying to Holy Spirit. Sabi ko, Opo. naiba na sila. Tapos Praise nag-Christmas Jesus, na sila. Binibigyan sa nila yung ano, Dati po, hindi talaga nila yung binibigkas si the Jesus. Father and not the Son. Oo, kaya yun po yung Oo. nakita namin na nag-iba na sila, parang malapit na silang mag-celebrate ng mga sineselebrate natin. Oo. Sa Pag-pray po natin sila. Marami pong Opo. conversion eh. Hindi lang po natin nababalitaan yan. Dami po naging mga non-Catholics naging Katoliko. Nire-report lagi ng CBC ng mga bishops yan tuwing after Easter. Ang dami mga protestante. At ang mahalagang rito, convert yung mga pastor nila. Kasi pag mga hindi po pastor, mahirap ma-convert kasi nakikinig siya sa pastor nila. Kaya pag na-convert yung pastor, ang daming nako-convert noong nagiging Katoliko. Kaya Thank you, ako Bishop. personally sa tsaka Sister Karina, na pumayo sa kahit na mag-YouTube kayo mag-asawa. Kahit na 10 minutes or 15 minutes lang, kahit na once a week, mag-share na po kayo, no? Ganun din po si lahat po na si kahit na si Ate Edith, mag-share kayo 10 to 15 minutes on your own. On your own, no? Para the Lord will equip you, no? Dahil ang mari-reach out nyo, yung hindi ko mari-reach out. Nare-reach out mga kaibigan nyo, kita nyo? Nare-reach out nyo yung mga negosyante. Nare-reach out nyo yung mga merong empleyado. No, hindi na yung mari-reach out, no? Kayo nakaka-reach out niyan. At magtataka sila. Bigyan mo itong taong to, busy-busy. Negosyante. Ang daming iniintindi, pagbabayad ng tax, para yung mga papasweldo. Tapos, ang topic si Lord. Magandang patutuon na yun. Maring after how many years, mahipo na sila. Ganon, si Brother Alvin. Oo, ganon. Kaya I thank Jesus, no? Palagi ko equip na kayo, no? Kaya parang ngayon, parang ini-encourage ko kayo. Kasi yun ang, ayun sabi ni Saint Paul, no? Kay Timothy. Si Timothy kasi parang anak niya yan, eh. Pinalarga na niya. Sabi niya kay Timothy, huwag mo isipin na ikaw ay bata pa. Kasi youth lang si Timothy, youth. Na meron siyang natural fear, no? Kasi mga kabangga niya, mga matanda, no? Marami pang pinag-ara. No, sabi ni Paul, no? Just preach kung ano tinuturo ni Jesus sa ng simbahan. Ayun lang. Wala na. Huwag ka nang lalayo doon. No, kung lang tinuturo ni Jesus sa interpretation ng simbahan. Alam niyo, may nagtanong sa akin, no? Siguro last point ko. Father, paano niyo nalaman na walang pagkakamali ang Catholic Church sa doktrina niya? Alam mo sinabi ko? Yung sinabi ni Jesus, the gates of hell cannot overcome it. Kung merong isang mali na doktrina ang Catholic Church, ibig sabihin na overcome siya ng hell. Ayan ang pinakamagandang argument. Hindi ma-overcome ng hell ang simbahan kasi walang doktrina na mali ang simbahan na itinuro ni Jesus. Kaya magkatapos na po tayo, pinapre-pray ko lahat, Lord, yung ang Christ Family Prayer Group, no? Sa aking pananaw, Lord, na-equip na sila. Ikaw na lang po mag-confirm sa kanila. Kahit once a week o once a month, mapakita nila, makapagpapatuto sila. Lahat po ng Christ Prayer Group, yung mga nakakadalo at hindi nakakadalo. Kahit hindi na po sila nakakadalo, gumawa na sila ng ministry nila. No, kasi yun po yung goal natin nung sinabi ni Jesus, go to the whole world and preach the gospel to all nations. Maraming salamat, Lord. At kahit kami unworthy, pinasalamatan ka namin dahil nakilala ka namin ang tunay na revelation mo through your church, the Catholic Church. Basta mo ang bawat pamilya namin, ang aming spouses, ang aming mga anak, ang aming mga kapatid, ang mga magulang namin na buhay pa.
yung aming mga kamag-anak, yung mga aming kaibigan, pati na rin yung mga kaaway namin, naninira sa amin. Basta mo si Lord para ma-convert din sila. This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 At bless po. Thank you, Maraming Bishop. salamat po. Thank you, everyone. Thank you po.